Mga kababayan, taon-taon libu-libong overseas Filipino workers ang nakikipagsapalaran sa ibang bansa para lamang makapagtrabaho. Tinitiis ang hirap na malayo sa pamilya para lamang sa pangarap ng magandang buhay para sa kanilang pamilya. Kaya good news para sa mga kababayan nating naghahanap ng trabaho sa abroad. Ang mga alok na trabaho abroad pero kailangan maging maingat at mapanuri sa mga a-applyang ahensya. Kaugnay niyan, makakausap po natin si Ms. Lala Macaranas, isang Senior Recruitment Manager for External Affairs ng IPAMS o Industrial Personnel and Management Services Incorporated. Good morning po, ma'am. Si Audrey Goriseta po ito ng Rise and Shine Pilipinas kasama si Dayan Querero. Hello, good morning Audrey and good morning Dayan. Maraming salamat po sa pag-imbita po sa amin bilang guest po ninyo sa inyong program na Rise and Shine Pilipinas. Good morning po sa lahat. Okay, ma'am, balita namin ay marami daw pong alok na trabaho ngayon sa abroad. Ano po bang mga trabaho ito at saang mga bansa? Sa ngayon po, Dayan and Audrey, may mga opportunities tayong inaalok. Unang-una po, syempre, yung Middle East, yung patok na patok po natin, meron po tayong opportunity para sa mga nangangarap na maging flight stewardess. Dito po sa pinakamalaking airline sa United Arab Emirates, that's Emirates, yung airline po. Today po, actually, yung last day ng registration nila, naghahanap po tayo ng mga flight stewardess or flight steward na may starting age na 21 years old. At ang height po nila dapat ay 160 centimeters at dapat kaya nila talagang abutin yung 212 cm na reach dahil po sa pag-reach po nila ng security bins at mayroon po dapat na 1 year na customer-facing experience. Yan po yung major natin sa Middle East. And pangalawa po, syempre, meron tayong opportunity po for registered nurses sa ating sa United States of America. Ito po ay handog ng Visa Solutions Healthcare. Nandito po sila sa IPAMS office sa June 4 and 5 at sa Tacloban City po sa XYZ Hotel sa June 7. At ang mga klase ng nurses na hinahanap po natin ay may 1 year na bedside hospital experience sa medical surgical, cardiac telemetry, ICU, OB, labor and delivery, and emergency room. Dito kasi Audrey and Dayan, yung mga nurses natin, syempre ibabalik natin yung pamasahe nila kapag po sila ay pumunta sa mga venue na ating nabanggit. At the same time, kung sila po ay may mga karampatang lisensya kagaya ng NCLEX or examination na IELTS, ito po ay sinasagot din ng ating employer. So wala po talaga silang gagastusin dito sa mga dalawang job opportunities na inaalok po namin. Ang nurses na hinahanap po namin ay mga 300. Sa flight attendant or flight stewardess, ang hinahanap po natin ay mga 100. Uy, magandang karir din yan, Miss Lala, no? Maging flight attendant. At saka, syempre, yung pagiging nurse. At ano po ba yung mga kailangan po nilang dalhin na mga dokumento, kaya naman po requirements, kung gusto po nilang mag-apply as FA, o kaya naman po as nurse, ma'am? Okay, for flight attendants po, kami po ay nag-online registrations hanggang today. Okay, kapag sila po ay naimbitahan para po pumunta dito sa IPAMS, dadalhin po nila dapat ang kanilang copy ng resume or yung CV na may details. Copy po ng kanilang passport na valid for at least 1 year. Okay, at saka po, syempre, ang ating laging inia-announce na requirement ng Department of Migrant Workers, yung PEOS o yung Pre-Employment Orientation Seminar Certificate. Ganon din po sa mga nurses natin, kailangan po natin ang kanilang valid passport, ang kanilang detailed na resume or CV, at saka kopya po ng kanilang valid na PRC license. Okay, ma'am, sa ngayon po, no, maraming kumakalat sa social media ng mga fake na employment opportunities sa ibang bansa at maraming sa mga kababayan natin, minsan nai-scam. Ano po bang maipapayo ninyo sa ating mga kababayan na nais magtrabaho sa abroad na maging lehitimo yung kanilang ina-applyan na trabaho? Kami po ay sumusuporta sa programa po ng Department of Migrant Workers Anti-Illegal Recruitment and Human Trafficking Bureau na talaga pong ina-avoid po natin yung mga scammers. Sa ngayon kasi, base sa naging experience namin, Audrey and Dayan, no, lalo na nung pandemic, nung kami po ay
kasagsagan ng recruitment ng Canada. Kami po ay isa sa mga major agency na nagpapadala ng mga tao sa Canada kahit na pandemic, hindi po nagsara yung operation namin. Maraming nang bibiktima sa social media. Ginagaya po yung aming official social media pages, kagaya po ng Facebook. Tapos, sinachat sila through Messenger. And then pagkatapos nun, sinisingil sila ng pera. So sa amin po, since 1972, from the start of our operation, hindi po talaga kami naniningil ng pera. Or kumbaga, wala po talaga kaming placement fee, walang processing fee, walang salary deduction. As in, wala po kaming sinisingil. So yun po yung lagi namin ina-advise sa aming sa mga gusto mag-apply sa amin or any job opportunity. Kapag po kayo ay chinachat via Messenger, tapos biglang biglang siningil kayo, let's say 5,000 pesos para daw po sa processing ng documents, magduda na ho kayo at pigilan niyo po yung pagtatransact. Kasi yan din po ang warning ng Department of Migrant Workers. Well, hopefully sa pamamagitan nyo po, maraming mga kababayan tayo na magkaroon ng oportunidad na mga makapagtrabaho sa ibang bansa. Maraming salamat po, Ma'am Lala Macaranas, ang Senior Recruitment Manager for External Affairs ng IPAMS.